sa Dare Digijazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala at pasabog na kwento. Dito lang sa Dare Digijazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dare Digijazz and Ate Jules. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dare Digijazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dare Digijazz and Ate Jules. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa Leahona Radio sa ating programang Dare, Digijazz, and Ate Jules! Hi, everyone! Kumusta? Kumusta, Ate Jules? Tugno kay Dris Dabo. Uy, kurang na sa Korea ba? Ako lagi kikipanugnaw po ko karon diri na unsa naman to niya. Oh, asa Open pa na to akong internet. asa pa among internet namugnaw po. Walagi. Kumusta sa ating mga brothers and sisters ngayon na nakikinig? Happy Valentine's Day belated. Yes, belated. Unta, happy yung Valentine's, no? Oh, wala mi Wala mo na ang palaya. wala mi naka-live kay unsa na may noon niya tong internet. Wala magi gikuan ka na unsa na gi-combine. wala kang kalit. Oh, biglang nawala. Oh, naputol. Connection lost. Oh, ano nangyari? Oh, connection lost daw siya. Ano nangyari? Sa mukha. Tatawagan natin ulit. Tatawagan natin si Ate Jules ulit, be. Kasi biglang nawala eh. Redial. Oh, ayan ha. Tinatawagan na natin.
Ayan, tinatawagan na natin sa Ate Jules. Bigla ka Hello? nawala sa party-party natin. Ano ba? Check ako. Hmm? Yes, 129 Ha? Mbps. Ang bigla. 129 Mbps. Pero anong hindi mo kayang internet na tuturon? Hindi ka na magtataka, baka sa akin yan. Sa mukha. Ayos lang yan, ayos lang yan. Oh, bigla ka pang nawala sa camera, oh. Bakit bigla kang nawala sa camera? Ano bang nangyari sa'yo? Now you see me, now you don't. Dito sa live natin, bigla kang nawawala. Ewan ko kung bakit. Sa mukha. Sige lang. Alright, At least shout out. narinig yung boses ko. Oh, shout out natin ang ating mga viewers ngayon, no, na nanonood. Kumusta? Oo. No, welcome again, no, sa ating programa, no. Dito po sa programa po nating Usapang Pag-ibig ito, Ate Jules. Hindi naman to usapang utang. Sana nga. Kung pwede lang sana, no, tayo na lang yung umutang sa kanila. Pwede. Sa mukha. Oy, nga pala, shout out ko yung kaibigan ko si Mark, si Mark, no, diyan po sa Maylawag, nanonood po yan sa atin. At saka si David Clark, no? Si David Clark, kaya abangan niyo po sa Usapang RM, guest natin si David Clark via Zoom. First time to mangyari dito sa Liahona Radio. You know. Wow. Shout out din tayo kay Ryan Moran from Davao. Sa mga Ryan close Moran. friends ko. Sa linggo. Sa Sunday. So, abangan niyo po yan si David Clark. Ikaw, di ba may program kang darating? Meron ako per upcoming pa, may mga in progress pa yung aking soon-to-be podcast. You know? So, abangan niyo yan. You know. Tag RM Story. So, kagaya nung kay DJ Jazz, about din sa Return Missionaries, pero abangan niyo po. Ibang version. Ibang version, of course. Yan. You know. Baka ano yan, baka hindi natin alam yung, di pa natin malalaman natin yan sa takdang panahon. Yes. Abangan niyo po, Tag RM Stories. Right, so ang ating pag-uusapan ngayon ay talagang usapang pag-ibig. Hindi po ito usapang utang o pera o mga anong klaseng problema, brothers and sisters. Yung ating letter sender ngayon ay hindi basta-basta, no? Talagang sinikreto nila lahat, no? Yung mga, pero malalaman natin dito ngayon sa istorya niya kung masaya ba or malungkot, no? Yung kanyang istorya. Kaya sa ating mga brothers and sisters na nakikinig ngayon at nanonood, paki-like at share po yung ating programa po, no? Sa programang Dear DJ Jazz and Ate Jules. Ay, biglang nawala yung sulat niya. Ano ba naman? Yes. Pero habang hinahanap mo pa yung sulat, is shout out po tayo kay Brother Jonard Dagatan. Hello Yun, po. no? Wahahay. Nawala siya. Ano kaya nangyari nun? Baka dinilit niya. Oh no, man. Ang dami kasi nag-ano sa akin dito, nag-chat. So, pero yung iba kasi hindi sila nag-ano ng tunay na pangalan at saka yung account nila, nagagamit sila ng kanilang mga dummy account. Yes. Meron kasi iba mga hiyain. Sana meron tayong letter sender na ipakita talaga na yung kinasal sila. You know? So, yun. Yung mga mag-share talaga ng mga pictures, Pero, syempre, dahil respect natin privacy ng ibang mga senders natin. Kaya yun lang talaga, respect natin. Pero yung iba, meron talagang iba na pinapakita yung picture. Abangan natin yan, no? Yung masayang ending. Oo naman, syempre. Oo. Alright, so ang ating letter sender po ngayon sa gabing ito ay kung saan po ay talagang tinext niya sa akin yung kwento kasi nahirapan siya sa anong tawag nito? Sa message. So dito niya tinext niya lang sa akin sa smart number ko. You know? Ayan, so babasahin na natin. Ito na po ang ating letter sender sa gabing ito. Sulat ni Irene. Irene from Bulacan. Wow! Irene from Bulacan. Last time, di ba, yung letter sender natin from Cebu. So, akala ko taga Marawi yun. Di pa. Why not? Di alam ko saan napupunta yung live stream natin ngayon. So, shout out po sa lahat po na nakikinig. Alright, so mga brothers and sisters, ang ating kwento po ngayon na pag-ibig ay galing po ito sa isang babaeng nagnangalang Irene from Bulacan. Ito po, Dear DJ Jazz and Ate Jules. Magandang araw sa inyo at sa mga taga-viewers ninyo.
Ako po nga pala ay si Irene from Bulacan. Hindi ko po tunay na pangalan, pero malapit na rin sa tunay ko pong pangalan. Yun, no? Sabi niya dito, from Bulacan, hindi po ako, hindi niya tunay na pangalan. Ang kwento ko po ngayon ay tungkol po ito sa aking katrabaho. Katrabaho niya, saan kayo sa hindi niya nalagay dito. Secret na lang po kung saan ako nagtatrabaho. Ako nga pala ay 26 years old. Ano yan, 26? Fresh pa, fresh. Ang love story ko na sasabihin ko ngayon at i-share ay nagsimula ito sa trabaho ko dati. You know. Yeah, baby! Unang pasok ko pa lang DJ Jazz at Ate Jules sa trabaho ay merong isang taong palaging nagpapansin. Yun, no? Papansin talaga siya, DJ Jazz at Ate Jules. Palagi siyang nagsasabi sa akin ng good morning, hi, kumusta ka? Okay. Talagang naiirita ako, DJ Workplace Jazz. of story. Ito yung mga ano niya, no? Palagi talaga siyang nangungulit sa akin tuwing papasok na ako sa trabaho. Tuwing umaga, tuwing hapon, sinasabi niya sa akin, kumusta ka? Hi, hello. Araw-araw niya itong ginagawa, DJ Jazz, at tira ako po ay hindi ko siya pinapansin. Wala akong imik. Dahil hindi ako klaseng babae na easy to get. Uy! Wow. Yeah. May paninindigan si Sister. Bulacan niya yan. Bulacan niya. Yun. Ganyan pala yun? Oo, hindi dapat isus... Yun. Yan, patuloy natin na binabaliwala ko lang siya, DJ Jazz, sa mga panahon na yun. Umabot po sa talagang punto ay talagang naiirita na ako sa kanya. Okay. At ayaw ko po talagang makisawsaw sa mga lalaki ngayon kasi focus po ako sa aking trabaho. Yun, no? Parang doon pa lang sa move na yun, talagang bagsak na yung lalaki. Parang siguro, hindi niya siguro type yung klaseng lalaki na yun. Hindi ako at sabi, kumusta ka? Good morning. Yun, no? Nagulat ako, DJ Jazz, at hindi ko kilala ang taong itong nag-text sa akin. At ang sinabi ko lang sa kanya ay, who you? Who you? Okay. Alright, very straightforward. Pero puro common word na yan sa mga text. Who you? Kumusta ka, Irene? Ayun, nakilala siya. Kumusta ka, Irene? Tapos sabi niya, simpleng text lang, DJ Jazz at Ate Jules. At kilala ko na kung sino ang lalaki na yun. Mahinala na siya. know? Mahinala na siya. Alright. Pero DJ Jazz at Ate Jules, sabihin ko sa inyo, sa text na yun ay doon po nagsimula ang kaba ng aking dibdib. Akala ko ba ayaw niya? Meron kasi ganyan, pa-easy to get. Sige natin, may plot twist. Ano yung plot twist? Para pa-assuming ba? Yeah, baby! Pero gusto rin pala. Yeah, baby! Baka ano lang, baka biglang nagbago ng isip niya. Baka na-miss na bigla yung brother. Sa pagpatuloy, DJ Jazz at Ate Jules, malaking epekto ang ginawa ni Gerald sa pangungulit niya sa akin sa trabaho. You know, Gerald? Oh, Gerald! Okay. Sana ibang Gerald yan, ha? Hindi ibang Gerald na kilala natin. Alam yun. Malaking epekto sa akin ang ginawa ni Gerald na pangungulit niya sa akin sa trabaho at pag-text niya sa akin at dumating ang araw, DJ Jazz at Ate Jules, ay merong sinabi sa akin si Gerald. So may gisulti pa utang kwarta. Pautang siguro ni kwarta. Meron siya sasabi. Baka. Ang sinabi niya sa akin, DJ Jazz, sa text, Irene, gusto kita at mahal kita. You know? Bakit sa text na sinabi? Hindi ba pwede personal na lang kung araw-araw niyo naman nakikita sa workplace? Oo nga, no? Meron talagang ganyan siguro. Baka mahihain din yung klaseng lalaki yun, no? Hindi na Mahihain. Tapos everyday siya kinukulit. Good morning, mahihain pa yun, brother! Payas ka! Yan na. To. Sa pagpatuloy, DJ Jazz at Ate Jules, sobrang kinilig ako nang binasa ko ang kanyang text. Pero sa mga oras na yon, DJ Jazz at Ate Jules, ay hindi ko sinagot si Gerald. O, dapat lang.
Wag mo na ate, wag mo na. Hindi ba yung pwedeng ganyan? Sasagutin niya? Hindi kasi syempre, hindi mo alam kung char-char lang. Hindi mo alam yung pure intentions ng tao. Minsan kasi gusto lang nila ng char-char lang sa workplace, gano'n. Lagi, no? Pero sa totoo lang, DJ Jazz at Ate Jules, tao lang ako at meron din akong nararamdaman sa text niya sa araw na yun. Ay, syempre, urag mapil gini mo na, something special giko, mahal na yun, di ba? Pero iba kasi gano'n. Kasi baka lang ate, baka, alam mo yun, gusto mo lang yung feeling na nabibigyan ka nila ng attention. Pero check siguro natin kung ano talaga yung lagi, no? feelings ni sister para kay brother. Oo nga, Chero. Sabi niya dito, sobrang saya ko na sinabi ni Gerald sa akin yun. Sinabi masaya pala eh. Sa text na mga oras na yon ay may halong takot. Bakit may halong takot? Sa ano to? Tuloy natin. May halong takot baka malaman ng parents ko kung sasagutin ko si Gerald. Nako. Bakit? 26 years old na si ate, nag-work naman siya. Pero baka strict yung parents. Baka strict, no? Kung sasagutin ko si Gerald ay malalaman ng parents ko na boyfriend na siya at alam kong hindi papayag ang parents ko dahil DJ Jazz at Ate Jules, ako ang breadwinner sa pamilya namin. Yun pala. Bakit? Hindi pwede pagsabayin. Siya pala yung breadwinner. Mahirap yan, oo. Baka inaano niya na, hindi natin alam no, anong klase pagka breadwinner. Baka siya talaga, yung lahat na lang, babayarin ng tubig, Lahat na lang. babayaran ng kuryente, ng mga apartment, baka nagpapaaral pa siya ng kanyang mga kapatid. Hindi natin alam, no? Kasi sinabi niya breadwinner. Sa pamilya namin dahil ang papa ko hindi na nakakalakad. Nako. Baldado na po siya, DJ Jazz at Ate Jules. Mahirap yan, talagang mahirap na desisyon yan kung sasagutin mo yung lalaki. Every drop counts ako, DJ Jazz, sa pagiging breadwinner. Meron akong 2 kapatid at ako ang nagpapadala ng pera sa kanila. Yun pala. At DJ Jazz at Ate Jules, alam ko na ito para malabo tong text niya. Hindi ko to binasa para surprise eh. DJ Jazz at Ate Jules, at alam ko na alam niya yun kahit hindi ko man sabihin sa kanya ang nararamdaman ko sa kanya. Baka siguro may something sila. Hindi niya binanggit dito na baka may sila nito, may something na sa pagkikita nila sa trabaho. Hindi niya binanggit dito. May nararamdaman sa kanya. Hindi mo na ako nag-reply, DJ Jazz. Sa kanya. Kasi natakot siya. Dahil sa aking takot. Sa mga araw na yun, DJ Jazz, ay pinag-iisipan ko ang mga bagay na dapat kong sabihin kay Gerald. Dahil sa panahon din yun, hindi kami magkikita dahil naka-day off ako sa araw na yun. Okay. Nagtataka lang ako, DJ Jazz at Ate Jules, dahil sa sobrang kulit ni Gerald sa akin ay ngayong araw na ito na sinabi niya sa akin na mahal niya ako or may feeling siya sa akin, ay mukha namang hindi na siya nagtitext. Ako, bakit kaya? Naisip ko tuloy, DJ Jazz, na baka naisip niya na hindi ko rin siya gusto. Alay mo, ganun, no? O baka nagalit siya dahil hindi ako nag-reply. Pwede yan. Hindi yan ate. Kung gusto ka yun, kahit one day kang hindi mag-reply, maghihintay yan. Nagulat ako, DJ Jazz, at nag-text ako sa kanya. Galit ka ba? Are you still there? Uy! Wow. Biglang umigli siya ate. Iba talaga pag nag-i-expire. Napaka-English talaga tayo. Ganon. Nagulat ako, DJ Jazz, dahil hindi talaga siya nag-reply. At sinubukan ko siyang tawagan sa araw na yon ay wala siyang sagot sa aking tawag. Ang bilis pa naman sumuko, Gerald. Hindi ka lang na-reply. Yan, malay mo walang load. Baka walang signal. Baka natutulog lang yung person. Sinubukan ko siyang tawagan, DJ Jazz, pero walang sagot. At nagri-ring lang ang kanyang cellphone. Ay, hard to get to si Brother Gerald. Brother Gerald. Lalaki talaga. Hard to get si Brother Gerald.
Hindi man lang siya nag-reply o nag-text sa aking mga text at mga tanong ko sa kanya at tawag sa kanya. At talagang napag-isip-isip ko, DJ Jazz, na baka dahil hindi ako nag-reply kagad sa kanyang sinabi. Wala, nag-overthink si ate. Sige lang. Ay naiisip na siyang mga kakaibang mga ano, no? Tapos Nag-overthink yung girl ka na si siguro, ate. baka siguro technique din to ng girl, ng boy, na para sagutin siya agad. Ay! Baka Pero sige, yun, no? Hindi natin no, alam. pero hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. Tsaka baka, sabi ka na ni ate, breadwinner siya. So baka Oh. first time na di ma-experience yung ganun. Oo, baka. Hindi naman niya na-mention, pero baka lang. Kasi di ba? Tatuloy natin ha. Sa pagpatuloy, DJ Jazz, hindi ako sanay na hindi siya nagre-reply at tumawag. Si Gerald kasi ang tanging ka-text ko at ka-chat ko sa mga panahon na nagkakilala kami. Okay, so siguro no, siya lang siguro, parang naanad na siya sa Bisaya, no, nasanay na siya. Nasanay na siya. Oo. Hindi ko alam, DJ Jazz, dahil si Gerald talaga ang pinakakulit na taong nakilala ko. May pag-sure ba? Sige lang, sige lang. Kiligod, kung ano ba ko kulit? Hindi na siya ha, ako po. Hindi lang siya nag-iisa. Di. Walang reply sa buong araw si Gerald sa akin. Baka natulog ba Nakonsensya si ako. Gerald, sister? Nakonsensya ako. Uy, bakit ka nakonsensya? Nakonsensya. Nakonsensya ako na baka nagalit siya o nagtampo dahil hindi ako siya sinagot sa sinabi niya na mahal niya ako at gusto niya ako. Siguro din, no? Pero alam ng puso ko na hindi siya ganyan si Gerald. Oo naman, no? Hindi ganyan. So, Alam siya sa puso niya hindi ganyan si Gerald. Nagtaka siya. baka tinetest din siya ni Gerald, hindi din alam. Okay. Sa pagdaan ng buong araw ay naghihintay ako tumawag si Gerald. Nako! Kaya hindi tumawag siya. Ito yung bakit kaya hindi tumawag si Gerald? Baka nalobat siya at baka na-busy siya sa trabaho. Pwede ba magkasama sila sa work? So, baka, ano ba? Saan ba? Nag-day off kasi siya during that time. Oo. Oo. Pero grabe naman ate kung day off. Ilang araw ba yung day off na yan? Parang Baka siguro- forever naman. Baka siguro itong araw na ito kinikwento niya. Pero, kasi isipin mo, kung day off lang, siguro baka 2 days na yung pinakamatagal. Baka ano ka na Baka ate. buong taon na siya nag-day off. Pero wag mag-overtake ate, okay lang yan. Okay lang yan. Oo. Sa mukha. Ay, nako. Hanggang sa gumabi na, DJ Jazz. Yun pala yun. Talagang yun lang araw na talaga. Hanggang Kasi araw pa naman, di ba? Gumabi na. Oo, so from the time na nag-text, baka morning till evening, ate, okay lang yan. Hindi pa lumampas na 24 hours. Sabi na, gumabi na at yun, nagtataka pa rin ako, DJ Jazz. Walang text o tawag sa kanya at talagang nag-worry na ako kung ano ang nangyari sa kanya. Sa bagay, gano'n naman talaga. May mga kaba na sa dibdib, no? Mga normal na yan. Sige. Sa pagpatuloy, DJ Jazz, sa gabing iyon ay hindi ako mapakali sa aking nararamdaman. At tila sinabi ko sa inyo, DJ Jazz, na nakonsensya ako, ay sana'y sinagot ko na lang si Gerald dahil alam ko naman sa puso ko na gusto ko rin siya, DJ Jazz at Ate Jules. Dapat subalit DJ Jazz at Ate Jules ay may biglang tumawag sa akin. You know, Ayun. Baka yun, baka yun na yun. may tumawag na, baka yan yun. Natapat subalit. Kompleto na eh. Oh yes. However, nevertheless, At may tumawag nga sa akin, DJ Jazz, at yun ay ang kasamahan namin sa trabaho. Yun, no? Ano bang connection sa kasamahan sa trabaho? Ano na yan? At Twist na may naman to. tumawag sa akin na kasamahan sa trabaho at sinabing, "Uy, Irene, alam mo na ba ang balita? Si Gerald na aksidente sa motor." You know? Yeah. Bakit ganun? Last time story natin, ganun may car accident. Yun, may twist pala. Oo. Sabi niya dito, saan ba? Taas na kayo, nawala na ko kayo, naglibog ko sa... Ayan, na-aksidente sa Ano ba yun? motor. Yan. Na-aksidente sa motor at malubha ang kalagayan niya. Yun. Kaya,
at hindi pa nagigising at wala pang malay. Ay, nako, si Brother Gerald. Ay, ano bang nangyari? DJ Jazz at Ate Jules, noong narinig ko ang sinabi ng aking kasama sa trabaho, ay talagang hindi ko alam ang aking gagawin. Oo naman. Oo, Hindi talaga syempre. maano yung mararamdaman mo. Bakit hindi siya nag-reply sa mga oras na yun? Ay yun pala ay may masamang nangyari na pala sa kanya. Talagang buhay, no? Pero DJ Jazz at Ate Jules, dahil sa aking sakit na nararamdaman at konsyensya sa mga oras na yun, kung hindi sana sinagot ko na lang siya, ay baka hindi nangyari ang mga yun. Huwag naman masyadong self-blaming ate. Di ba? Nagbe-blame na di ba? Alam Oo. niya kasi sa puso niya, nakita ko, na napansin natin sa story, na may gusto na siya sa lalaki. Dahil natakot lang siya, baka malaman ng parents niya. Patuloy natin anong nangyari kay Gerald, kung ano ba. Agad akong pumunta sa hospital DJ Jazz, iyak ng iyak, pasakay ng taxi, at yun na nga, masama yung pakiramdam ko DJ Jazz sa mga oras na yun. Ang naramdaman at sa mga oras nandoon ako ay nakita ko ang kanyang pamilya. Pamilya ni Gerald na kung saan ay umiiyak. Nakaharap si Gerald na nakahiga sa kanyang kama. Ako, ano kaya ito? At nilapitan ako mismo na kanyang nanay at sinabing, "Ikaw ba si Irene?" Kilala siya ng family. Palagi kang binabanggit sa akin ni Gerald. At talagang kilalang kilala ka na namin. Katrabaho ka niya, di ba? Sagot ko naman po, DJ Jazz at Ate Jules, opo. At malaki pong tiwala ko po kay Gerald sa anak niyo po. You know? Nga pala, si Gerald kumatos. At hindi alam ng doktor kung anong oras siya magigising or may pag-asa pa bang magising si Gerald. Nakasad naman. Ako, yun yung plot twist. Akala natin ano na eh. Kaya ending. May nangyari na. At nung narinig ko ang sa mga oras na yon, ay tila DJ Jazz ay hindi ko na alam kung ano ang mga naramdaman ko. At sabay yakap ang kanyang nanay sa akin. Yun, no? Yakap siya ng nanay niya. Pagkatapos ng mga oras na yun, DJ Jazz, ay lumapit ako kay Gerald. Iyak ng iyak, DJ Jazz, sabay hawak ang kanyang mga kamay na kung saan ay tila naisip ko na parang ito na ang aming huling pagkikita. Uy, wag naman. Baka mayroon pang chance. Pero syempre, ano na siya eh, kasi hindi niya alam kung ano mangyayari. Kasi yun, bagok siguro yung ulo, tapos yun na nga, no? Di alam ng doktor kung magigising pa siya, no? Parang coma na siya, o na-coma. DJ Jazz at Ate Jules ay doon ko na alala yung lahat ng mga ginawa sa akin ni Gerald. Yung Flashbacks yan. na-flashback na lahat. Yung simpleng hi niya, simpleng hello niya, at simpleng smile niya, at simpleng good morning niya sa akin. Bigla kong na-miss at nag-flashback sa akin, DJ Jazz, ang mga pangyayaring ginawa niya sa akin. Ako. At hindi ko na alam, DJ Jazz, ang nararamdaman ko sa sobrang daming iyak ko sa mga oras na yon. To make the long story short, DJ Jazz, ay hindi na nagising si Gerald. Oh no. At si Gerald po ay ito. Bago siya na naputulan ng hininga, DJ Jazz at Ate Jules, dibog mo kayong tiks o paspas ba? Ay binulong ko sa kanya yung sabi niya sa akin. Andyan ka pa ba? Binulong ko sa kanya, DJ Jazz, ang reply ko sa kanyang text. You know? Ina mo itada. Ito yung maganda. At sinabi ko sa kanya mismo, DJ Jazz, na mahal ko siya.
at hindi magbabago yun. Oo. At sa panahon na yun, DJ Jazz, ay parang biglang nawala yung tinik sa aking dibdib nung sinabi ko yun kay Gerald. Na parang binigyan ko na ng kalayaan si Gerald sa mga oras na yun. DJ Jazz at Ate Jules, hindi man kami nagkatuluyan ni Gerald dahil siya po ay pumanaw na at nasa kabilang buhay na, ay marami akong natutunan sa storya namin. Na kung saan po DJ Jazz ay matuto tayong mapagbigay at magbigay ng importansya sa nararamdaman ng tao sa atin. To make the long short, DJ Jazz, ang status ko sa buhay ngayon ay nagkaroon po ako ng husband. You know? Nabuti May naman. husband na siya. At Wala masaya, taught ka ni sister yon si Gerald, taught ka. at masaya kaming nagkaroon ng 2 anak at kinasal kami sa simbahan. Sana po DJ Jazz at Ate Jules ay yung kwento ko po ay magbigay daan sa mga taong nagmamahal na kung saan bigyan nilang halaga ang mga taong nagmamahal sa kanila. Hanggang dito na lang, Irene of Bulacan. You know? Irene, thank you so much, Sister Irene. Ang ganda po ng kwento po ninyo. Pero condolence po. Sana at least naka-move on si sister. No? Hindi siya agad, hindi basta-basta yung mga ganong pangyayari. Nabitin nga ako eh. Akala ko kung saan pupunta yung kwento niya. Oo. Pero at least naman, happy ending pa rin naman si Sister Irene. Naku nga eh. Kaya nga, ito yung sinabi ko, yan yung isa sa problema. Yun talaga yung mga ano eh, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin malalaman talaga na yun ay mangyayari. Diba? Kaya blessings din no, na nagkaroon na siya ng 2 anak at talagang chiniresh niya yung mga pangyayari nangyari sa kanya. Sa kay Gerald. Parang naging sila din eh, no? Tama ba? Hindi naman naging sila, hindi officially naging sila, pero nagkaroon sila ng mutual feelings na gano'n nga. No? Baka ano talaga, habang kinukulit siya ni Gerald, may feelings na talaga siya all the while. Hindi lang niya siguro, siguro in denial stage pa siya, or baka kasi binablock niya lang muna yung feelings, gano'n, kasi nga ayaw niya muna dahil breadwinner nga siya. Lagi no? So, talaga mahirap din yung naranasan ni kasi hindi natin alam yung process ng kanyang paglimot or pag-move on sa kanya. Kasi mahal niya rin si Gerald eh. Kasi kita natin dito na sa kwento niya na sinabi niya na talagang na alam na ni Gerald kung anong naramdaman niya. So may something na talaga si Gerald na nalalaman sa kanyang feelings, di ba? Baka naman talaga may mutual feelings na talaga. Kaya nga pinipursu siya ni Gerald. So yun talaga no. So talagang nangyari na no. Parang siguro kung advice ko sa mga nagka-boyfriend na dyan, mga babae, paalis yung mga motor. Mag-helmet kayo. Ano dapat? Kahit mag-break up kayo, mag-away kayo, magka-jowa kayo, helmet. Safety first. Hoy, huwag ka na magmotor. Yung helmet, mag-helmet ka pag sakay ng sasakyan. May kilala ako brother dati, yung motor niya talaga naka-sticker. Asawa ko lang ang uupo dito. Oo, may nakalagay talaga doon. Kaya wala talaga dating i-angkas kay brother. Nakalagay talaga yun. Pangalan ng asawa niya. Kaya... nilagyan niya yung pangalan talaga, nakasilyo. Oo. Asawa ko lang. Tapos may this is nakalagay yung pangalan ng asawa niya, Isabel. Irene, Alay po, Brother Amor, Sister Isabel. Si Irene hindi siya nagpadala ng ng picture. Sana nagpadala man lang siya. Para ipakita natin. Pero sige lang, at least baka gusto lang din ni sister na i-protect yung privacy. Ito si Irene Tsaka talaga. married na din naman. Si Irene, pahiya-hiya pa eh. Pero speaking of Sister Irene at Bicol, shout out, marami tayo nag-shout, gusto mag-shout out po dito na mga nanonood po sa atin. Si Retul Alad. Shout out po. Yan, shout out Retul Alad. And also, para sa pinagwapo kong husband, si Bredin Marchonko. Hi, Beb. You know? Yon! And also, Maray na banggi po sa gabos po na yaon po duman sa Bicol. Sana po maugma po kayo ngunyan. Yan. Shoutout natin si Junard is watching. Junard! Yan. Ito si Junard, bigatin na taong to. Installer to dati sa Signal. To, mabilis na installer to. Yan, Jonard. Nard, okay na ka diyan, Nard?
Shout out din Michael Briones Padillo. Yan. Hmm. And on. Sino po iba na pa-shout out dito? Yan. Yung Paps Kiko, Rodi Shares. Yan. And lahat po na taga Silog Calamba, Visayas Occidental. Hello po. And wanna say hi to Roma Sayana Perma. Pa-shout out, DJ Jazz. Ito si Brother Perma is watching right now. Si Perma na kung saan po ay palaging nagsisignature dahil Perma ang kanyang pangalan. Shoutout din po kay Bishop Marla Montenegro ng Sasa Second Ward po dito sa Davao. Hello po Hi sa po, inyo. Bishop! Kaya po sa ating mga brothers and sisters po, no, sa ating kwento po ay na sana po ay may natutunan po tayo sa kwento ni Irene na kung saan from Bulacan, 26 years old. Nako, batang-bata pa pala, 26 years old ako. Ano ko 38 years old na eh. Ano ba yung parang, naghihingi ba sister ng advice? Or Wala ano ba naman yung- na sinabi niya lang na sinabi niya kagad yung mga natutunan niya at sana sa mga nakinig daw ngayon ay yun na nga yung advice niya sa mga nakikinig ay kung meron kayong mga minamahal ngayon ay talagang bigyan niyo ng halaga yung Oh, yes. nagbibigay sa Oo inyo ng naman. pagmamahal. Kasi diba? I think lahat naman siguro tayo at some point of our time, meron tayo tinatawag na the one that goes away. Yung mga tao na akala natin yun yung magiging happy ending, pero nagiging life lesson lang sila or chapter lang sa buhay natin. Yun. Pero yun. Hindi rin kasi basta-basta din yung yung situation ni sister as a breadwinner. So, for sure, at her age, noong time na yun, siguro dadalawang isip siya. Kung responsibility over herself, hindi rin kasi basta-basta yun. So, sa lahat po naman nakikinig dyan, baka meron po kayong gustong i-share, natutunan niyo po sa kwento po natin ngayon from Sister Irene of Bulacan. Binabasa ko dito baka may sinend si anong tawag nito si Irene na picture, tinignan ko yung Facebook dito ay baka may isingit pa o baka may gusto ka pang isa tinitingnan ko baka may Oh yeah, so habang tinitignan mo yung DJ Jazz, shout out po kay mama ko, Merly Shares, nanonood po ngayon. Also si Sister Bren, yan, new yung bagong mommy natin ngayon, Sister Bren, how are you po? Yan. Pero, fairness kasi for sure marami makaka-relate kay Sister Irene kasi marami talaga yung mga breadwinner na pino-forgo mo na nila yung sarili nila, yung mga relationships na meron sila dahil nga sa responsibility. Pero yung talaga yung yung mga regret sa buhay talaga. Minsan sila talaga yung nagiging life lesson natin. baka ganun no. Wala, tinignan ko, wala dito. Kasi Ayos lang yan, DJ Jazz. walang binanggit sa atin. Walang binanggit eh. Romeo Erasmo, ganda ni Irene. Brother Romeo, wala pa kami picture ni Sister Irene, pero baka kilala niyo po siya. Baka si Irene na to. Baka si Irene po yung, Oo. Naku, baka siya na yan, no? Mga dami account eh. Oo, hindi natin alam. May mga ganyan kasi, nagdadami account na kasi yung mga tao ngayon. O hindi na natin Ayan. makilala. Kaya sa ating mga brothers and sisters na willing magpadala ng inyong mga kwento, ay padala nyo na po dito sa programa po natin. Yun. Sabi niya dito ni Romero Erasmo from Leyte. Uy, hello po sa mga Wow. taga Leyte. Umabot na tayo sa Leyte, no? Kumusta po sa inyo, taga Leyte? Oo, yun. Kumusta, no? Kaya, yun na nga, no? Sa mga gustong magpadala ng kanilang mga kwento, ay padala nyo na po dito po sa ating programa. Ano po to si Mark Alo? Dapat love story ni DJ Jazz. Uy, ano ba yan? Bakit Ayun, nasabi na- ako excited ako dyan. Kapag love story ni DJ Jazz, ayun. Maraming salamat sa idea, Brother Mark Alflo. Yun. Bihira, nasama pa ako. Ito si Mark at ata ito magpapadala to ng kanyang kwento. Ayan, magpapadala abangan din to namin eh. yung kwento niyo, Brother Mark. May ano pa siya eh, may mga kulang pa sa kwento na kinakat niya eh. Ay, wow. Baka sobrang maganda yung story na kaya gusto niya maganda Oo. talaga yung Abangan natin to yung kwento ni Mark kasi meron pa mga kwento dito pero ito yung exclusive natin. Unahin natin itong basahin Yes. kapag matapos niya. Oo, yes. So, pwede natin Kaya gawin Mark, yan. ipadala mo na. Ito si Mark kasi dati itong companion. Wow. Sa mission. Si Elder Alagos. Ito yung Ayan. pinakapuging companion ko. Walang walang chiche. Baka mag-send ng ibang naging companion mo niya, DJ Jazz. Ha?
Magsiselos yung ibang companion Magsiselos mo. yung ibang companion. Ganyan talaga yan, pasipsipan eh. Ayan, so sa ating mga bro at mga sis, thank you na marami, no? Sa mga gustong magpadala, patuloy na po padala kasi meron na nagpadala sa atin, may 3 pa dito. Pang-4 yan si Mark. Wow. Mga hindi ko pa binasa eh. Oo. Chinachat lang nila. So sana meron na magpadala dito ng may picture. Yun yung hinihintay ko eh. Oo. Baka nahihiya pa sila DJ Jazz. Wala Pero pa. sige lang. Para maipakita natin na parang MMK. Or dapat unahan mo siguro DJ Jazz. Kasi pag siguro nauna yan sa'yo, Baka, susunod na yan sila. gusto ko ikaw muna, Ate Ay, hindi Jules. kasi Pakita mo nga yung talent sa atin, Ate Jules, oh. Sumayaw ka nga, ito. Hindi ako marunong sumayaw DJ Jazz. Pakantayin din na lang ako. Ay, di ba? Baka gusto mo ng budots ito. Sumakay. Yan, sabay-sabay lang. Yan. Sige, sa mga gusto po magpadala ng yung mga story, padala niyo po yan sa Dear DJ Jazz and Ate Jules at sabay po naming babasahin yan. Ngayon ako, Irene, sana naman nagpadala ka ng picture mo. Ano ba specialty dyan sa Bulacan? May idea? Mga pagkain? Bulacan. Hindi kasi ako hindi pa ako nakapunta ng Bulacan eh. Pero alam ko talaga yan sila eh. Mga sweet yung mga... Anong salita? Mga alae ba yan? Mga ganyan, no? Sa Batangas yun. Batangas pala ko. Ano ba kaya DJ Jazz? Dapat love story ni DJ Jazz din matapik. Sa susunod, itatapik natin. Pero dapat sana yung mag-letter sender siguro yung asawa ni DJ Jazz. Para naman, perspective ng asawa mo DJ Jazz yung babasa natin. Sa mukha. Kasi kung si DJ Jazz yung magsasabi, baka one-sided lang. Sa mukha. So this is, pseudo user mode. Yo din po, yo. How are you? Sabi ng kasama ko dati, magpadala daw sa yung Amerikano. So, padala ka sa akin. Sige, padala mo sa akin. Hihintayin ko. Yun yung mga hihintayin ko, yung mga kasama ko. Babasahin ko yung mga kwento nila. Oo. Sa mga kasama mo rin, mga companion mo, pero sila, pwede sila anong tawag nito, magpadala. Oh, yes. Halak ka, area mo Bulacan, DJ Jazz. Nakalimutan ko na yung specialty. Ano yung mga specialty doon? Nakalimutan ko na yun eh. Ano ba yun? Mga buko ba yun? Halak ka din ha. Matagal na kasi, mga 15 years na or 17 years. Hindi ko 17 talaga. years ago na. Nakalimutan ko na dyan sa Bulacan eh. Ipaalala mo daw. Balagtas Bulacan. Balagtas Bulacan. Yan sa Balagtas Bulacan. Mahilig sa mga balagtasan. Baka siguro ito si nagpadala si Irene, baka taga dyan yan. Hindi lang nagsabi. Chine-check ko yung account niya. Wala talaga. Naka-private eh. Oo. Naka-private. Siguro ako magawa ko ng dami account. Para din. Magpadala ako dito. Tapos akin lang story. Sige. May sasabihin ka ba, Ate Jules? Meron pa? Wala naman. Wala. Kasi hindi naman nagiging advice si Sister Irene. And maganda yung story niya. Marami tayong matutunan. Na-excite niya ako eh. Akala ko ano yung mangyayari. Oo. Pero sa akin naman, on my point, maganda din naman na nasa stage siya na talagang kinoconsider niya yung mga choices niya sa buhay. And at that time, siguro lang talaga. Found the right love at the wrong time, parang ganun. Pero talaga hindi talaga sila meant to be kasi nga iba yung napangasawa niya ngayon. And happily married na siya with 2 kids. So, I'm sure kung nanonood si Sister Irene ngayon, salamat po sa pag-share po ng kwento po ninyo at sa mga natutunan niyo po doon. Hindi rin basta-basta yung process niya kasi yun eh. May naramdaman niya sa lalaki pero sinabi niya wala nang nakakoma na. Sinabi niya na mahal kita pero nakakoma na. Parang napipil niya yung guilt. Normal kasi yung napipil mo yung guilt eh. Kasi sinabi na nung lalaki yung naramdaman niya pero parang meron pa ring hadlang no kasi dahil breadwinner siya. Yun talaga yung problema eh kasi siya yung breadwinner. Hindi niya alam kung ano mangyayari, kung mag-aasawa siya or magkaka-boyfriend siya, baka hadlang, no? Sa akin kasi idea ko, no? Hindi naman talaga hadlang yan eh. Sa akin point of view lang ha. Kasi iba't iba tayo ng mga pananaw at mga diskarte sa buhay. Hindi hadlang yan eh. So, meron sigurong konting pagkakamali siya doon. So hindi natin sabing pagkakamali kasi desisyon niya yun eh. Feelings niya yun eh.
Pero sa makikita natin sa story is may napipil siyang guilty. So it means parang naiisip niya na may mali siya. Or what Namatay na. if? Kasi nga baka kung siguro, baka ano na kasi si Brother Gerald, yung hindi nga lang siya sinagot agad ni sister, baka biglang nag-walk out, tapos biglang humarurot, brum brum. No, baka siguro. Tapos nakalimutan niyo yung helmet kasi yung feelings niya. Hindi niya binanggit to, baka galing yun sa inuman kasi hindi natin alam eh. Oo, hindi natin alam Ano, din yung Hindi niya kwento. binanggit eh, yung short story lang na pangyayari na kanyang love story. Sabi ni Broker Jan, chicharon, unsa man na, chicharon pala, chicharon ba yun? Hindi ko nakakain ng chicharon doon. Chicharong bulaklak from Bulacan. Chicharon bulaklak, okay. Ayun siguro. Sabi niya is marriage should be one's priority. Yeah, totoo Tama po, naman, Brother oo. John. Broker John. Yan talaga eh. Kaya siguro, hindi natin maano kasi breadwinner siya eh. Nung time na yun. Tsaka din. Hirap yun. Sitwasyon kasi yung tatay niya is nabaldado. Oo. Hindi na Mahirap makakalakad. kasi. Hirap yun. Mahirap yung situation na ganyan. Tapos may Kahit dalawa naman siyang siguro kapatid. nowadays. Kahit sino. Kasi may hirapan ka nun eh. Kapag magkaka-boyfriend ka na, para kasing maiiba na yung focus mo niyan. Priorities. Ganun din eh, sa mga natin eh. Yung mga panahon na yung boyfriend pa lang natin, yung mga partner natin. Parang iba na eh, mahahati na. Yung attention. natin. Pati money, expensive din kaya magka-boyfriend load pa lang dati ng mga time na yun. Babadgetan pa yan ng load o kaya data. Sa akin, hindi na ako nag-load. Pupunta na ako ng bahay eh. Diretso na. Pero totoo yun, no? Real talk is talagang mahirap yung desisyon. Kasi siya baldado yung parents, yung papa niya hindi na nakakalakad, walang source of income yung family niya kasi yung kapatid niya, siya yun daw yung nagpapaaral, siya pa yung nagpapakain, no? Siya lahat siguro, lahat ng babayaran. Lahat pagamot pa ng tatay niya. So, Salamat sa inyo, Sister Irene, it's a big, parang mahirap sabihin sa kanyang big yes. Yung sabi niya, mahirap talaga yun. hirap. Mahirap talaga. Pero sabi nga ni Broker Jan, is priority. Tama yun. Marriage should be priority. Pero hindi natin sa mga iba't ibang sitwasyon kasi mga iba't ibang situation tayo sa buhay. So, ganyan talaga yung buhay. Uy, sino? So, wrong. Sabi ni Brother Broker John, wrong daw. Nung napangasahan din yung asawa niya, both daw sila yung nag-alaga sa may sakit na mother Uy, ng asawa niya for 6 long years. Maraming salamat para dyan, Brother John. So, hopefully nga, lahat ng may breadwinner na ganyan, na spouse. Tapos, nag-decide yung mga ganyang mindset. din siya maging hesitant sa kanyang decision to marry. Pero sa time kasi ngayon, sa time ngayon, dahil sa inflation and all, mahirap talaga yung breadwinner ka, tapos yung maging boyfriend mo or ka-relationship mo is pareho kang breadwinner. Hindi siya madali. Possible siya, pero hindi siya madali. And it takes a lot of patience and effort sa mag-couple kung halimbawa na magpapakasal sila all the while na starting their family at the same time supporting their original family, which is hindi madali. Pero isa din yun sa culture na meron tayong Pinoy na I would say maganda siya, but at some part may mga cons din. Ganun. Tama din, no? Mga ganun. Hindi talaga na. Pero siguro kung isipin natin yung mga pangyayari na yun, kung sinabi niyang yes, di ba kasi siguro madidisgrasya yun si Gerald? I think aware naman siguro si siguro kung kahit na nag-yes siya, for sure si Gerald, alam din siguro niya yung situation ni Sister Irene. Pero kung ang tanong ko, kung halimbawa na Nag-yes siya agad. nag-yes siya nun during that time, yes, mahal din kita. So, posible kayong walang mangyari, no? May mga ganun eh. Di ba? Hindi rin possible, pero for me, kung nakikita naman sila palagi ni Brother Gerald sa workplace, tapos si Brother Gerald umamin via text, bakit hindi niya inamin in person? Kaya Para nga naman din. mas maging formal. Kasi siguro si Sister Irene parang nagulat din siya sa text, tapos parang given na may mga priorities din siya. So, hindi rin niya alam kung paano siya magre-reply. Pero nung time na may courage na siya mag-reply, nung time na na-realize na gusto na din si brother, yun na nga. Nangyari yung accident. Hindi naman din natin in-expect na ma-accident si Brother Gerald. Ayun, no? So talagang marami tayong talaga opinion sa istorya na to, mga brothers and sisters. Sabi ni Broker John, dapat lang maging open siya sa lalaki. If okay sa kanya, yung sitwasyon nila. Kung
tanggap ba niya? If hindi din, that's the time to wait. Tama din naman. Oh, Oo. may point talaga. Oh. Ganun oh. Pwede din yun. Pwede talaga. Pwedeng mangyari yun. Kay, kay Irene. So, hindi natin alam, no? Sa iba't iba Depende tayo- naman yun sa mag-couple sa understanding nila. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng ma-judge yung ibang mga tao kung pinipilit nila na mag-focus muna sa family, sa responsibilities nila bago sila mag-decide na magkaroon ng family. Kasi nga, mahirap na yung sitwasyon nila. Hindi natin alam kung ano yung options na meron sila na Tama. siguro sa atin, kung tayo na sa posisyon nila, kaya natin because we have the resources or meron tayong capacity to handle things in na gano'n. Pero iba-iba kasi kakayahan natin ng mga tao. One thing din kasi na good thing na nangyari kay Irene is yun ang ay tinanggap niya yun, yung pangyayari na yun. At nagkaroon din siya ng naka-move on siya at yung nagkaroon din siya ng pamilya. Kinasal Yes, siya. may closure din naman May sila closure kahit din, paano. di ba? So at Oo. least hindi naman lang sa iba na nawalan ka na tapos talagang hindi mo pinurso yung sarili mo na ma-fix at talagang hindi ka na nagmahal. At least sa kanya ay nag-move on siya at binigyan niya ng halaga yung mga pinag-aralan na mayroon siyang natuto siya sa pangyayari na yun. Kasi nga life is so short. So, syempre, siguro hindi rin basta-basta yung pag-move on sister ng time na yun. Hindi natin alam kung Hindi natin alam yung mga ano yung mga overthink. Kasi, syempre, kahit na sabihin natin na nakumato si brother, tapos, yun nga, nilibing na. For sure, hindi agad na makaka-move on yung person. Buti Lalo na lang. na kung punong-puno siya ng what if. Buti na lang hindi sa hindi katulad nung napapanood natin ngayon sa internet, sa social media na yung iba tumalo na sa tulay. So buti hindi na ganoon sa mga pangyayaring yun. Buti nag-strong talaga si sister. Strong din siya sa mga pangyayaring yun. Meron kasing iba ganun ang gagawin, pupunta na sa tulay, wag naman po, brothers and sisters. Oo. Kaya po brothers and sisters, kung meron kayong mga kwentong pag-ibig, masaya man yan or parang love yan, ipadala niya na po yan dito sa programa po namin na Dear DJ Jazz and Ate Jules. ayan po brothers and sisters, handa po naming babasahin yan at bigyan po ng question or mga ideas sa ating mga viewers at syempre sa amin po. Oo. Yung mga viewers natin, din po, willing din po sila mabigay po ng advice sa inyo if may mga kwento po kayo, mga katanungan sa love life nyo, kung ano po nangyayari sa buhay nyo, yan. Yung mga viewers po natin, willing din po sila mabigay ng advice sa inyo. So kaya sa ating mga brothers and sisters na nanonood po ngayon ay maghihintay po kami sa inyong mga kwento dito po sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Maraming salamat Ate Jules, thank you. Alam natin na marami na tayo mga ginagawa ngayon at napagbigyan pa rin natin yung ating programa. Yes. O kahit mahina yung internet natin, Grabe sa ka-survive tayo today. nakasurvive tayo. Shoutout nga pala kay Anthony Piamonte Katubig. Yan. kumusta? Good evening, Brother Katubig. Si Elder Katubig, dati po yan dito po sa amin. Kumusta? Kaya po brothers and sisters, kung meron kayong kwento, ipadala niyo po dito po sa aming programa sa Leahona Radio. Ayan, so meron ka pang gustong i-shoutout, Ate Jules? Wala na. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-aabang po kami sa mga kwentong pag-ibig po ninyo. So, bye-bye po brothers and sisters at next time po ulit. Mayroon pa tayong mga storya na ating babasahin para po sa inyo. Baka si Katubig magpapadala to ng kanyang kwento. Abangan pa O namin baka ito yan. si Broker John magpapadala to ng kanyang kwento. Malay natin brothers and sisters. Hanggang sa muli po brothers and sisters, ingat po kayo and happy weekend. Yan. Weekend na ba? Weekend po. Weekend tama ba? Yes. Bye-bye po. Bye. Bye everyone. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dare DJ Jazz and Ate Jules. Pagigugma ko kanimo, murag tambot suga aso-aso. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules.